Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng sinabawan at pritong isda. At bago ang lahat, syempre pag sinabawan, may sahog na gulay. Pero syempre, andito tayo sa bukid, may mga pananim tayo na gulay kahit papano. Kahit hindi naman ganun kadami, sa oras ng kailangan, may mapipitas at mapipitas tayo. Hindi na kailangan pang bumili, gawa ng ang mamahal na ng gulay sa panahon ngayon. Naku po, kukonti na lang ang mabibili mo. Mabibili mo sa 100, siguro mga ilang piraso na lang. At ngayon, syempre hihimayin naman natin ang biniling isda ni Mr. Pogi kanina. Siya lang kasi yung bumaba, hindi kami sumama kasi nga gawa ng may ginagawa pa ako. At syempre ang mga bata, tulog pa kasi maaga pa si Mr. Pogi bumaba kanina. Hindi naman ganun kalayo yung amin sa kalsada. Yun nga lang, nasa bandang taas kami, kaya tinatawag namin na nasa bukid kami nakatira. Ay nako, marami na naman tayong daldal mga kainday. Nako, tapusin na natin ang ating paghihimay. At syempre, bago lutuin, lagyan muna natin ng asin, gawa ng ang iba ay ating piprituhin at yung iba naman ay sasabawan natin. Siguro mga ilang peraso lang yung sabawan, gawa ng hindi naman kami ganong mahilig, iilan sa amin hindi ganong mahilig sa sinabawan. Kadalasan mas masarap kasi yung prito. Ngayon naman, hihimayin natin yung ating gulay na kinuha kanina dun sa ating munting garden. Charot! Kahit papano, 'di ba? May mapipitas at mapipitas ka. Pag magsipag ka lang magtanim, magtiyaga, magdilig, pag tag-init, magtiyaga magbunot ng mga halaman-halaman na tumutubo para uusbong ng maganda, tutubo ng maganda yung pananim mo. O kahit papano sa oras ng katulad ngayon nagluluto. Kaya sipagan na lang talaga sa panahon ngayon. Ibang-iba na kasi sa panahon noon na parang ang sarap mamuhay nung kapanahonan kaysa sa panahon ngayon. Parang napakahirap na talaga. Kaya kung ako sa inyo, kung may maliliit kayo na mga space dyan, o kahit lagay lang sa paso, malaking tulong pa rin yon kasi may mapagtatanim, may makukuhanan tayo. O di ba, naghihimay at naghuhugas lang ng gulay at isda, marami nang sinasabi. Nako, magpapakulo pa tayo ng tubig, alalahanin mo inday. Pagkulo, ilagay na yung isda at syempre isunod na yung gulay. Mabilis lang naman yan maluluto, siguro mga ilang minuto lang, gawa ng yung alugbati malambot naman yan siya pag masobra naman sa luto, madudurog. Kaya kailangan sa pagluluto, andun din yung tansyahan. Minsan nga pa ako pag nagluluto, kung hindi man mapait, maalat, o diba? Kaya kailangan masarap din may kasama ka. Ang bilis ng transition, magprito na tayo mga kainday. Bilis-bilisan na natin gawa ng kung anong oras. Yung dalawang anak ko, nagrereklamo na, nagutom na. Ano ba naman, maraming dinadaldal si Inday. Anong oras na ang inabot at hanggang ngayon ay hindi pa tapos makapagluto-luto. O diba? Habang naghihintay sa piniprito, nagmamasid muna sa labas. O wag ngayon lang din kasi medyo maganda yung panahon simula ng pagpasok ng bagong taon. Gawa ng maulan at makulimlim. Ngayong araw na to, medyo maganda-ganda yung panahon, kaya maganda pagmasdan sa labas. Makikita mo yung gusto mong makita. O ayan, malapit-lapit na siguro tayo. Alam nyo ho ba, nung mga kabataan namin, bibihira lang kami makakain ng pritong isda. Gawa ng ang hirap ng buhay. Siguro kadalasan mga tuyo o di kaya gamos, alam nyo, bagoong na isda, yun ba yun? Ang tawag sa amin kasi nun ay gamos, kaya, pero masarap na yun. Siyempre, kung may ganong ulam ka, ang sarap na yun ipari sa kanin, kahit papano, diba? Kaya ang suswerte ng mga bata ngayon, sa panahon ngayon, gawa ng mga magulang nila naghahanap talaga ng paraan paano makakita ng masarap na ulam para sa kanila. Nung kapanahunan,
Kung anong meron sa hapag ay siyang pagsasaluhan sa panahon ngayon. Kung anong meron sa lapag, magrereklamo pa kay may hinahanap ang iba. O 'di ba? Tapos na tayo magluto, nakapaghain na. Halina't samahan niyo kami sa hapag.